Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magilagan ng panahon, yung araw ng Huwebes, ika-6 ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyo na ating monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na Josie ay tuloy na nga po itong nalusaw sa mga nakalipas na mga oras. Samantala, bukod nga po dito sa minomonitor natin na bagyo na nalusaw, may kasunod pa nga rin po itong panibagong bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan nga po huling namatan po yan sa layong 3,205 km silangan ng Mindanao, na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 85 km per hour near the center, samantalang may pagbugso naman po ito na umabot sa 95 km per hour, habang kumikilos nga po ito pakanluran sa bilis na 5 km per hour. Nainasan nga po natin na papalapit nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibilities. Nainasan nga po natin habang kumikilos nga po ito pakanluran, siya pang pagpapalakas nga po nito dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Base nga po sa ating pinaka-latest track, posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakaling ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan nga po natin ito sa local name na Quiapo. At inaasahan nga po natin na habang palapit ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay inaasahan nga po natin na mag-i-intensify pa ito. At posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bilang Super Typhoon category, na ating makikita nga po sa pinaka-latest track. Pagpasok nga po nito ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible nga itong nasa Super Typhoon category. At posible nga itong kikilos pa Hilagang Kanluran. At posible nga itong maglandfall dito sa may area ng Eastern Samar, Northern Samar, patungo dito sa may area ng Biliran, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, bago tuluyan makatawid ng ating bansa. At makikita nga rin po natin ang sakop nga po nito na hangin ay hagip nga po dito sa area ng Luzon, Visayas, and Northern Mindanao, kung saan nga po pinag-aanda po natin ang ating mga kababayan sa mga malakas na hangin na dulot nga po nitong panibagong bagyo na nabuot dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan inaasahan nga po natin na posible nga itong maglandfall. Base nga po yan sa pinaka-latest track nitong panibagong bagyo, na ating inaasahan na kahit dito dadaan ang sentro dito sa may parte ng Visayas papunta dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, hagip nga rin po na malakas na hangin ang area ng La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Pangasinan, Nuecia, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Quezon Province, Camarines Norte, Batangas, Laguna, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, including Marinduque and Romblon, kung saan posible nga dito ang malakas na hangin na kahit nga po hindi daanan ng pinakasentro ng bagyo. Samantalang dito naman sa may area ng Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Compostela Valley, Davao, Davao Oriental, Davao del Sur, Zamboanga Peninsula, Palawan, ay inasan nga po natin makakaranas ng mga malakas na hangin na dulot nga po itong hangin pagdaan dito sa may area ng Visayas. Nabase nga po yan sa pinaka-latest track. Nalubos pa rin po natin pinagandang ating mga kababayan dahil posible pa nga rin magbago ang pinaka-latest track. Dati nga po ay inasan nga po natin na habang malayo pa ang bagyo ay posible pang magbago. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated sa mga panibago namin ulit paano na amin lalabas. Ukol nga po dito sa mga ng panahon na nabuo sa may silangang bahagi ng ating bansa. Dahil ang panahon anumang oras maaari pang magbago. Na ating pagbabasehan nga sa pinaka-climatological track sa buwan ng July, kung saan kapag may nabubuong mga bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa, posible nga itong pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility at kumikilos nga po ito pahilagang kanluran, na kung saan nga po may mga senaryo nga po tayo na landfalling or dumadaan dito sa may silangang bahagi ng ating bansa patungo dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, kung saan nga po multiple landfall nga ang nangyayari sa paglandfall or nagaganap. So mayroon po tayong senaryo na posible nga po dito dumaan sa may silangang bahagi ng Visayas. Makikita nga po natin yan dito sa may bahagi ng Eastern Samar, Northern Samar, patungo dito sa may Masbate at Biliran.
patungo pa dito sa may Romblon, Marinduque at Oriental Mindoro bago tuluyan makalabas ng ating bansa. Yan po yung pinaka-senaryo natin sa unang senaryo po natin na ating makikita nga po sa pinaka-latest track. Samantala, may pangalawa tayong senaryo na kung saan bagya pong aakit ang truck. Posible nga pong dumaan dito sa may area ng Aurora at tungo dito sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province bago tuluyan makatawid ng ating bansa. Mayroon din tayong senaryo na posible lamang lumilihis ang mga bagyo patungo dito sa may area ng Batanes and Babuyang Group of Islands. Yan po yung pinaka-senaryo natin sa mga landfalling. Mayroon din po tayong senaryo na pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility at bagya nga lang pong lumalapit dito sa ating bansa at tuluyang magpapacord pahilagang silangan, so palayo ng ating bansa. Na mas mainam nga po na maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo. Dahil sa pinaka-climatological track sa buwan ng July na kung saan nga po pag may nabubuong bagyo, dito nga po dumadaan ang mga nabubuong bagyo. At para naman sa maging lagay ng panahon nyo, araw dito sa Luzon, saan pa rin nga po natin makakaranas pa rin po tayo ng improving weather. Na kung saan nga po, maging alerto lang po tayo sa mga localized thunderstorm o mga pagkulog at pagkidlat na sinasamahan po yan ng mga biglaang buhos na mapag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. Dito po yan sa area ng Ilocos Sur, Apayao, Cagayan Valley Region, Isabela, including Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Zambales, Nueva Vizcaya, Tarlac, Metro Manila, Bulacan, Bataan, Cavite, at Batangas. Samantalang dito naman sa labing bahagi pa ng Luzon, dito sa area ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, ay makakaranas pa rin po ng improving weather or mababa ang tsansa ng mga localized thunderstorm, including Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, na kung saan may inasan na agwat ang temperatura na umabot lamang po sa 26 hanggang 33 degrees Celsius sa may Legazpi. Samantalang dito naman sa may Tuguegarao, 26 hanggang 37 degrees Celsius ang ating inasan na agwat ng temperatura. Lawag, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Baguio, 17 hanggang 25 degrees Celsius. Metro Manila, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Metro Manila, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Tagaytay, 22 hanggang 31 degrees Celsius. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may bahagi ng Palawan, inasan nga po natin ang improving weather pa rin. Kung saan maging alerto lang po tayo sa pagsapit ng hapon at gabi dahil nga po sa bagyang maulap na paporin at mga kalat-kalat ng mga paulan. Nagdulot nga po yan ng mga localized thunderstorm pagsapit po yan ng hapon at gabi. Samantala ngayong umaga, inasan nga po natin na nakaranas ng improving weather na may inaasan na agwat ang temperatura na umabot lamang sa 26 hanggang 32 degrees Celsius sa may Puerto Princesa po yan. Samantalang dito naman sa may Calayan Islands, 28 hanggang 32 degrees Celsius ay inaasang agwat ang temperatura. At para naman sa may lagay ng panahon dito sa may Visayas and Mindanao, sa kasalukuyan sa buong bahagi nga po ng Visayas and Mindanao, lahat po tayong inaasahan ng mga malakas na mga pag-ulan. Ngunit, lubos pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga inaasahan po natin mga localized thunderstorm or mga isolated lamang po yan o mga biglaang buhos na mga pag-ulan. Kapag natapat sa inyo ang mga fully developed na mga localized thunderstorm or mga cloud cluster, kasi magdudulot nga po yan ang mga biglaang buhos na mga pag-ulan kung saan karamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan na maaari parang magdulot ng mga pagbaha sa mababang lugar at pag-uwa naman ng lupa sa mga mabundok na lugar. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo sa mga banta pa rin ng mga localized thunderstorm. At para naman sa magiging agwat ang temperatura dito sa may Tacloban, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Iloilo, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Cebu, 27 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. At para naman sa magiging agwat ang temperatura dito sa may Davao, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Zamboanga Peninsula, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasa na agwat ang temperatura. Na kung saan nga po sa kasalukuyan maliwanas pa rin ang ating inasa na panahon dahil sa wala na po tayong minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na bagyo kung saan maliwalas po ang ating panahon na inasan ngayon. Ngunit sa mga susunod pong araw, maging alerto pa rin po tayo dahil po mayroon po tayong minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na panibagong bagyo na may taglay na nga po itong nalakas na hangin na umabot sa 85 km per hour under the center, samantalang may pagbuso naman po ito na umabot sa 95 km per hour. Kung saan inaasahan nga po natin nakikilos nga po ito
pakanluran. Dahil sa kasalukuyan, mabagal pa naman po ang kanyang pagkilos, kaya naman wala po tayong inaasahan pa ngayon direktang epekto sa ating bansa. Para naman sa maging lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baypay ng ating seaboard, na kung saan meron po tayong inaasahan na slight to moderate ang ating mga pag-alon, na kung saan may taas lamang ng mga pag-alon na umabot sa 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas ng mga pag-alon. Kaya naman malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan na mga isda sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Ngunit lubos pa rin po natin pinapaalala sa mga susunod na mga araw, inasan nga po natin na posible na nga po itong lumapit itong pinomonitor po nating bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa na siya magpapataas ng alon ng ating karagatan. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated. Dahil kapag ito ay lumapit na ng ating Philippine Area of Responsibility, ay inaasahan nga po natin na dala nga po nito ang pagtaas ng alon ng ating karagatan. Kaya naman, inaasahan nga po natin, mapanganib pa rin po na pumalaot dito sa may silangang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na mga araw. Kaya naman mas mainam na maging alerto lang po tayo at maging updated. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magilagan ng panahon ngayong araw ng Huwebes, 16 ng Hulyo, taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung sakaling bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulat panahon na aming lalabas. Ukol nga po dito sa sama ng panahon or bagyo sa may silangang bagay ng ating bansa. Sa labas pa po yan ang ating Philippine Area of Responsibility na kung saan inasan nga po natin napapalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw. Kaya naman ngayon pa lamang po mga paghanda na po tayo at kung huwag kalimutang mag-share para marami po tayong maabisuhan natin mga kababayan lalo na doon sa mga bababang lugar at sa mga bundok na lugar na kung saan mas mapanganib po sa ating mga kababayan. Lalo na kapag may mga kalamidad po tayong nabubo na siyang makakapekto sa ating bansa. Yan nga po ang pinakalitis nating update. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. And God bless us all.